Hello mga katropa, welcome back again dito sa ating Facebook page at sa ating channel. So ngayon mga katropa, pag-uusapan naman natin si Google Chrome for security and accessibility purpose na rin. Okay, so merong mga settings dito sa Google Chrome mga katropa na dapat alam natin, or kahit alam natin ay hindi natin ginagamit ng tama. So ano ba ito mga katropa? Unang-una, install unknown apps. So ano ba ito mga katropa? Kung meron kang mga pinapasokang website, meron kang binabasang mga articles dito sa Chrome browser, or meron kang mga pinapanood at bigla na lang may napindot kang ads, aksidente mong napindot ang ads or na-activate, yun ang dahilan mga katropa na na-activate ito si install unknown apps. Ang default kasi nito mga katropa ay naka-turn off. Okay? So, naka-turn off ang default sa install unknown apps. Pero, kaka-scroll natin sa Chrome browser, scroll tayo ng scroll, may mga binabasa tayong mga articles, hindi natin alam na meron tayong napindot na mga ads, hindi natin namalayan na meron nang nag-install sa ating cellphone. Mga games or mga apps, bigla-bigla na lang nag-install, na download, na hindi natin alam. So, itong dahilan mga katropa kung bakit nagugulat ka na lang meron nang naka-install na apps sa cellphone mo or games sa cellphone mo dahil naka-turn on si install unknown apps. So minsan kasi kailangan natin i-turn on si install unknown apps kapag mahilig tayo mag-download ng mga APK galing sa Chrome browser, mga APK pure or mga website na merong mga APK. So kailangan natin i-turn on si install unknown apps. Pero pagkatapos nating ma-install ay i-turn off agad natin si install unknown app. So dapat naka-turn off ito mga katropa. So saan ba makikita ito si install unknown apps? Punta lang kayo sa settings ng inyong cellphone mga katropa, settings. Scroll down nyo lang, scroll down, hanapin nyo ang apps or apps and permission. Tapos i-click nyo itong app manager. Tapos ngayon hanapin natin dito si Chrome browser. So sa ibang cellphone mga katropa, dito nakalagay si install unknown app sa pinakababa. So iba't ibang settings kasi sa ating cellphone mga katropa. So sa akin ay dito nakalagay sa permission management. Click natin. At dito natin makikita si install unknown apps. Tapos hanapin natin ngayon si Chrome browser. At dapat naka-turn off si install unknown apps. So dapat naka-turn off yan. Kasi magugulat lang tayo, bigla na lang merong naka-install na apps or games sa ating cellphone na hindi natin alam. So, pangalawa mga katropa, ask first before download or ask first to download. So, tatanungin ka ni Google Chrome kung gusto mo bang i-download ang apps na ito or ang games na ito galing sa mga Chrome browser or sa mga website. Okay? So, saan ba makikita ito mga katropa? Click mo itong 3 dots sa taas, 3 dots. Tapos, click mo ang settings. Scroll down, hanapin mo lang ang site settings. Tapos, scroll down lang natin. Hanapin natin ito si automatic downloads. Ito mga katropa. Click natin. So, dapat naka-turn on or nakalagay natin sa ask first before download. Okay. So, sa inyo mga katropa, depende sa settings, dapat naka-turn on ito. Pero kung may option kayo dyan sa baba, mayroong pagpipilian, auto-download or ask first before download, i-click nyo itong ask first before download. So, yan ang piliin ninyo. Ask first. Hindi siya mag-automatic download. Magtatanong muna siya kung gusto mong i-download ang apps or games galing sa mga website dito sa Chrome browser. Okay? So, dapat naka-turn on. So, kung gusto mong i-download or kung gusto mong i-cancel. So, magtatanong muna siya bago ma-download. Pangatlong settings sa Chrome browser na dapat naka-turn on or naka-turn off. Okay. So ngayon, punta tayo dito sa 3 dots again. 3 dots. At i-click itong settings. Tapos scroll down, hanapin lang itong accessibility. Ito mga katropa, accessibility. Click natin. At dapat naka-turn on ito si simplified view for web pages. Okay. So dapat naka-turn on. So ano ba ang halaga nito mga katropa? Kapag meron kang binabasang mga articles, mga story sa Chrome browser mo pinapanood or binabasa, kahit anong gawin natin mga katropa, meron talagang mga ads dito sa Chrome browser. Lalabas at lalabas talaga ang mga ads. Okay? So meron kang mga binabasang story or sinesearch na mga articles na mahalaga sa'yo, pero napakahaba dahil merong nakaharang na mga ads. Kapag naka-turn on ito si Simplified View for Web Pages, ay pinapadali niya ang inyong mga purpose or binabasa.
wala nang ads na lalabas sa inyong mga binabasa mga story or mga articles dito sa Chrome browser. Okay, so ganyan ang kahalagahan nitong simplified view for web browser. So dapat naka-turn on ito si simplified view. Ganyan kalupit si simplified view. So mababawasan niya ang mga ads na lalabas sa inyong mga binabasa na mga sinesearch ninyo. Pang-apat na feature dito sa Chrome browser. So ito talaga magugustuhan nyo mga katropa. Kung mahilig kang mag-sound trip gamit ang YouTube. Kasi sa YouTube mga katropa ay halos kumpleto na lahat. Lalo na sa mga music. Dito ka sa YouTube application mga katropa mag-sound trip or magpe-play ng mga music. So habang nakikinig ka ng sounds galing sa YouTube mga katropa dito sa YouTube apps. Okay? So mayroong nag-text or nag-chat sa'yo at gusto mong basahin, siyempre mag-exit ka. Okay? So mag-exit ka at basahin mo ang nag-text sa'yo or nag-chat. So ma-off na ang sounds mo. Mawawala na ang sounds mo, naka-off na kasi nag-exit ka na sa YouTube. So ang gagawin natin, punta tayo sa Chrome browser kung mahilig ka talagang mag-sound. Kung gusto nyo lang naman. Okay? So dito ka mag-search ng YouTube or dito ka mag-YouTube sa Chrome browser. So dito sa YouTube, sa Chrome browser, dapat naka-desktop site. Click mo itong 3 dots. Tapos, click mo itong desktop site, i-check mo. So ngayon, naka-desktop site ng ating YouTube. So, mag-search ka na dito sa mga sounds na gusto mo. Mga kanta, mga sounds. Dito ka mag-sound trip. Okay, so ang gagawin natin, mag-search tayo. So, ang search ko na lang ay ang aking channel para walang copyright. Pagkatapos, kapag na-search mo na ang mga kanta o mga music na gusto mo, click mo ulit itong 3 dots sa taas. Itong 3 dots. Tapos, punta ka sa settings. Settings ng Chrome browser. Tapos, hanapin mo ang site settings. Ito mga katropa, site settings. Tapos, hanapin mo dito ang sounds. So, dapat naka-allow itong sounds. Click mo lang. So, dapat naka-allow or naka-activate ang sounds. Allow sites to play sounds recommended. Okay, so dapat naka-activate ito mga katropa. So, bakit natin kailangan i-activate ito? So, example mga katropa, play ka ng sounds or music galing sa YouTube dito sa Chrome browser. Kapag nag-exit ka or click mo itong home button, nag-exit ka na dito sa Chrome browser, tapos meron kang binabasang text or chat, nagpe-play pa rin ang sounds mo. Okay, so makikita natin dito sa notification bar sa taas mga katropa. So makikita natin dito ang ating play na music. So i-click mo lang itong play. So yan, kung marinig natin, nagpe-play pa rin siya. Tapos i-click natin itong Meta Account Center. So yun mga katropa, nagpe-play pa rin siya kahit naka-home screen na tayo o nag-exit na tayo dito sa Chrome browser sa YouTube. Okay, so yan nakagandahan, yan ang sekreto sa Chrome browser. Kung gusto kang mag-sound trip gamit ang YouTube, dito ka na mag-YouTube sa Chrome browser at sundin mo lang ang step na tinuro ko. Kahit mag-Facebook ka mga katropa o meron kang binabasa mga chat or text, pero nagpe-play pa rin ang Chrome browser sa YouTube. Okay? Nagpe-play pa rin ang Chrome browser. So, nagsa-sounds pa rin kung mahilig kang mag-sounds. So, yan lang muna ang video natin ngayon mga katropa at sana nagustuhan nyo at huwag kalimutan i-share ito sa inyong mga kilala, sa inyong mga kaibigan at mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating channel.